Kung magastos mabuhay, magastos din mamatay. Mula sa kabaong hanggang sa cremation, magkano ba ang posibleng magastos? Alamin sa report ni Mai Bermudez. Hindi rin biro ang gastos kapag namatay, mula paglipat ng bangkay hanggang sa paglibing. Kailangang handa ang iyong bulsa. Ang package of funeral homes na ito sa Marikina nagsisimula sa 60,000 pesos pataas. Kasama na riyan ang pag-embalsa mo at make-up. Ang presyo naman ng kabaong depende sa material na ginamit. Ma'am, ito po yung mga casket namin na package po tayo. Package po kasi kami. Sa package na yon, may kasama na siyang casket, 4 days viewing sa chapel. Good for 1 week na embalm niya, yung formalin. Tapos documentation, rehistro at pagkuha po ng burial permit. Kasama na rin din po yung pag-pick up, pagdatid po sa lilibingan or sa sementeryo. Yun po. Ito po ang pinakamababa namin, 60,000. Wood casket siya. Mayroon din silang golden casket at iba't ibang kulay na kabaong. Ang pinakamahal, 350,000 pesos. Nasa 15 to 22,000 pesos naman ang cremation. Kung walang budget, mayroon din namang punerarya ng bayan tulad nito. Lahat ng gastos, sagot ng gobyerno. Para makakuha ng libreng serbisyo, kailangan ng guarantee letter mula sa DSWD o LGU at iba pang dokumento. 1 day lang po yun, ma'am. As of ma'am na ma-comply ng family yung requirements nila. Tulad ng death certificate, funeral contract, kami naman yung nag-i-issue. And then valid ID ng relative na hingi ng assistance. Pamilya na ang hahanap ng sementeryong paglilibingan. Sa pinakahuling tala ng Philippine Statistics Authority, mula Enero hanggang Disyembre noong 2022, umabot sa 676,201 ang bilang ng mga namatay na Pilipino. Mas mababa ito ng 23.1% kumpara sa 879,429 noong 2021 na nasa pandemya tayo. Kaya hindi lang daw buhay ang dapat pinagpaplanuhan, kundi maging kamatayan. Mai Bermudez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.